Kawikaan 22, 17 hanggang 21. Pakinggan mo at pag-aralang mabuti itong salita ng matatalino. Ito'y magdudulot sa iyo ng kaligayahan kung isa sa ulo mo. Sinasabi ko ito sa iyo pagkat nais kong si Yahweh ang panaligan. 30 ang kawikang ito. Bawat isa ay may magandang panuntunan at magdudulot ng kaalaman. Ituturo nito sa iyo kung anong katotohanan, sa gayon may maisasagot ka kung may magtanong sa iyo. Gaya ko, sabi ni Haring Solomon, matuto kayong makinig sa mga matatalino, sa mga marurunong, sa mga taong maraming karanasan sa buhay. Tiyak, marami kayong matututunan at mapapanuto kayo sa buhay. At higit sa lahat, matututo kayong manampalataya sa may kapal. Hindi tumigil si Haring Solomon kahit marunong na siya. Naghanap pa rin siya ng karunungan na pwede niyang makuha sa mga taong nauna sa kanya. Gusto pa niyang dagdagan ang kanyang karunungan na mula sa Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig, pag-aaral at pagsusuri ng karunungan ng mga tao sa kanyang kapaligiran. So he listened, he learned, and he applied people's wisdom. Hindi niya binabaliwala yung mga kasabihan, yung mga karunungan ng mga matatanda. Kinolekta niya ang mga ito, isinaayos niya, itinama sa konteksto ng kanyang panahon para sa kanyang kapakinabangan at sa lahat ng makakabasa nito. So, like Solomon, listen to the aged. Makinig kayo sa mga matatanda, sa mga nakakatanda. Alam nyo kasi, ang mga matatanda po, ang mga nauna po sa atin, marami na yang natutunan sa buhay. Marami na kasi silang pinagdaanan. Kaya marapat silang pakinggan dahil may karunungan ang bawat salitang lalabas sa kanilang bibig. Halimbawa, kapag sinabi ng matanda na huwag ka munang magbo-boyfriend, huwag ka munang mag-girlfriend, mag-aral ka munang mabuti, magtapos ka muna ng iyong pag-aaral. Hindi nila yan sinasabi dahil kinokontra nila ang iyong damdamin. Hindi sila kontrabida. Sinasabi nila yan kasi pinagdaanan nila. Sila kasi nung nag-aaral pa inuna siguro nila pagkerengkeng. Kaya hindi sila nakatapos ng pag-aaral. Nabuntis or nakabuntis. Kaya hirap na hirap sila sa buhay. Ayaw nilang maulit yun sa'yo. Kaya kanila pinagsasabihan. Kapag sinabi ng mga nakakatanda sa iyo, huwag kang babarkada. Piliin mo ang babarkadahin mo. Kasi naranasan nilang bumarkada nung kabataan nila, kaya hayon, 8 taon sila sa high school. 8 taon sila sa kolehiyo. Hindi matapos-tapos. Ayaw na nilang maulit sa'yo. Kapag sinabi ng mga matatanda na makinig kayo sa tatay at nanay nyo, makinig kayo. Dahil once upon a time, yung mga taong nagsasabing yan, hindi rin sila nakinig sa nanay at tatay nila. Kaya alam nila ang pwedeng maging bunga nito sa buhay mo kung hindi ka rin makikinig sa magulang mo. Ayaw nilang maulit sa'yo. Tandaan mo ito. Dadaanan mo pa lang, dinaanan na nila. Gagawin mo pa lang, nagawa na nila. Magiging mali mo pa lang, naging mali na nila. Kaya makinig ka sa nakakatanda dahil papunta ka pa lang, pabalik na sila. Just watching over me, my Lord, all night, all day, just watching over me. When I went down to
pray. Angels watching over me, my Lord. So was to help me that stayed all day. Angels watching over me. Oh, singing all night, all day. All day. Angels watching over me, my Lord. All night and all day. All day. Angels watching over me. When my heart is sad and blue. Angels watching over me, my Lord. Call on Him to see me through. Angels watching over me. I'm singing all night and all day. All day. Angels watching over me, my Lord. Singing all night and all day. All day. Angels watching over me. When the heart tells you to. Angels watching over me, my Lord. Tell all my friends I'm coming to. Angels watching over me. I'm singing all night, all day, all day. Angels watching over me, my Lord. All night and all day, all day. Angels watching over me. I'm singing all night and all day, all day. Angels watching over me, my Lord. All night and all day, all day. Angels watching over me. Praise God, is God, is angels watching over me. Over me. Angels watching over me. Yeah. Pamilyar ba kayo sa sakit na emphysema? Ito yung sakit na hirap kang huminga, kinukulang ng oxygen sa katawan kahit ang dami-daming oxygen sa paligid. Pero, kinukulang pa rin siya. Listen, air is everywhere. Pero yung may sakit na emphysema, kinukulang siya ng air. In the same way, God's blessing is everywhere. Pero bakit marami pa rin ang kinukulang? Marami pa rin ang kinakapos. Marami pa rin ang hindi nakakasumpong. Hindi na kasalanan ng Diyos yun kung kinakapos ka. Kasi ang blessing niya, sagana everywhere. Baka ikaw ang may problema. Kaya every time na tayo'y kinukulang at kinakapos, magandang nagsusuri tayo ng mga sarili natin. At itanong natin ang 7 katanungang ito sa sarili natin. Una, baka naman sinusubukan lang ako ni Lord kung hanggang saan ako magtitiwala sa Kanya. Kung ang faith ko ba sa Kanya ay for poorer and for richer, in sickness and in wealth, till death do us part. Sabi ni Job sa Job 13:15, though he slay me, yet will I hope in him. I will surely depend my ways to his face. Naubos ang kanyang ari-arian, nagdusa siya, naghirap. Pero ang sabi niya, kahit patayin pa niya ako, hindi ako aalis sa kanya, magtitiwala pa rin ako sa Diyos. Tandaan mo, baka sinusubukan ka lang ni Lord, kaya nakakaranas ka ng kakapusan sa mga panahong ito. Kaya huwag kang bibitiw, kapit ka lang. Pangalawa, baka naman pinapalo ako ni Lord. Baka kasi may mga nadispal ko akong pera, may niloko akong kapwa-tao, may dinaya ako sa trabaho, kaya naman dinidisiplina niya ako dahil hindi ako naging good manager. Kaya kailangan niya akong paluin para matuto ako sa buhay bago niya ulit ako pagkatiwalaan ng kanyang kayamanan. Pangatlo, kailangan ko ba talaga ng madami? Kailangan ko ba talaga ng sobra at higit? Sabi nga ni Apostol Pablo sa unang Timoteo 6:8, kung may kinakain ka, may dinaramit ka, okay na yun.
Sapat na yon. Pero dahil gusto mo ng madami, kaya tuloy akala mo kulang at kapos ka kasi naghahanap ka ng sobra-sobra kahit meron ka na. Pangapat, baka naman tamad ako. Tandaan mo, walang masipag na maghihirap. Walang masipag na magugutom. Pero kung may makita kayong anak na tamad, pero busog, tiyak may magulang yun na konsentidor. Proverbs 20:13, do not love sleep or you will grow poor. Stay awake and you will have food to spare. Ang dami-daming blessing sa mundo. Sipagan mo lang, magkakaroon ka. Panglima, baka naman maluho ako. Hindi ako marunong magtipid. Gastos ako ng gastos. Kaya talagang kakapusin ako. Kung mayat maya nga naman ang delivery sa bahay mo, walang mangyayari sa kinikita mo. Ang mga Pinoy kasi, basta nagkapera ang iniisip agad, gumasta. Kaya ang pera madalas, dumadaan lang sa palad nila. Panganim, baka naman mabisyo ako. Masipag nga, pero ang dami namang bisyo. Kakapusing ka talaga. Kasi mahal ang bisyo. Mahal ang alak, mahal ang sigarilyo, mahal ang sugal. Proverbs 22:21, for drunkards and gluttons become poor. Yan daw mga matatakaw, yan daw mga manginginom, yan mga nagsusugal, yan mga maraming mga bisyo na uuwi daw sa paghihirap ng buhay. At pangpito, baka naman bina-violate natin ang salita ng Diyos. Napakaraming katuruan ng Biblia na dapat nating sinusunod para sumagana ang buhay natin. Pero kung nilalabag natin ang mga ito, hindi tayo dadaluyan ng pagpapala ng may kapal. Tandaan mo, God's blessing are everywhere. Pero kung mali ang lugar mo, mali ang ginagawa mo, mali ang buhay mo, kakapusin at kakapusin ka talaga.